Hello guys, kamusta kayo? At kararating lang ulit natin dito sa ating lakatanan, no? Dito sa ating sagingan. At napakainit, grabe ang init. So ngayon ay magbubutas tayo ng ating pagtatamnan natin ng kalabasa. May nabili akong seeds ng kalabasa nung isang araw. Ngayon ay itatanim natin, no? So magpiprepare tayo ng pagtatamnan natin, magbubutas tayo. At the same time, magtatanim na din tayo. Rekta na yung tatanim natin. Yung iba kasi nito ay pinupunla muna, no? Meron silang tray na yung may mga butas-butas. Nilalagyan din ng mga konting lupa. Tapos pinupunla muna. So itong gagawin natin ay rekta na. Magre-rekta na tayo ng tanim dun sa talagang site ng pagtatamnan. So ito yung seeds guys, no? Gawa siya ng east-west. Ayan. Suprema F1, no? So ngayon, ang pagtatanim nito, dapat daw ay nasa, kasi nasa 30 pieces na seeds siya. So dapat ang area na matatamnan niya ay nasa 110 square meter, no? So it's almost like 10, no? 10 by 11. So 10 meters by 11 meters. So 110 square meters dapat yung area na mapagtatamnan, no? Suprema. Ito yung talagang parang kamatis, no? May mga kamatis na kasing hugis na ganyan, no? Nakakita kayo yan, no? Diba yan? So ito yung variety niya, Suprema F1. Siguro may mga F2, F3 pa to, no? Hindi natin alam. So ayan, ito yung sinasabi ko. May mga ganyan pa sila yung pinagpupunlaan, no? May mga ganyan kasi. Yung laman siguro ng isang tray nito is it's more likely more or less 50 na ganyan, na yung parang cup na maliliit, no? Yan. Tapos inaano yon, pinupunla. Tapos after how many days, like kapag mga ganito, kasi itong mga gantong seeds mabilis naman tong tumubo. So kung sa Bisaya, abtik ba, no? Abtik kung tumubo. Kaya itong mga ganito, okay lang din na irekta natin ng tanim, basta maalaga lang natin siya ng dilig, no? So napakainit, grabe. Ang init-init. Magpapalit muna tayo ng ating costume, no? Grabe ang init. Pero umuulan guys, umaambon. Pero ang sikat ng araw, oh, napakainit. Haba na natin buhok, makapagpagupit nga mamaya. So dadagdagan natin yung ating kalabasa dito, no? Kasi ilan lang yung nabuhay, 4 na puno lang yung nabuhay na kalabasa dito. At dadagdagan natin. Sayang kasi yung area, yung ilalim ng lakatanan ko dito guys, nitong sagingan, malinis siya, no? So instead na may nakatanim pa sanang iba, ito, kalabasa itatanim natin. Kasi ang tanim nito ngayon, may nagsipagtubuan ulit na kamote. Ito kasi yung tinamnan ko ng kamote dati. At ayan, mga nagsipagtubuan ulit, uli, kung tawagin. Ngayon, tatamnan natin ng kalabasa. Magbubutas tayo muna at tatanim natin. 30 seeds lang naman to, kukunti lang naman to. Siguro kung sa tigta-3 seeds bawat spot, so ibig sabihin 10 butas lang to, no? So mabilis lang to. Let's go. Ito guys, ito yung unang naitanim natin na kalabasa dito, no? So yun. Ito lang yung puno dito sa puno na to, 3 puno lang yung nabuhay. Tapos merong isang puno dun sa unahan, dun sa spot na yon, yung isang puno lang din ang nabuhay. So yan. So kung mapapansin nyo, hindi siya ganun ka solid na purong kalabasa, kasi nakukunti naman yung nabuhay. So ngayon ay dadagdagan natin to, magbubutas ulit tayo dito para kumapalit tong area dito, no? So yan. Ito guys, kung makita nyo, so tama, kung makikita nyo yun dun sa picture kanina, no? Suprema. See, ganyan yung hugis.
Ito oh. Oh, di ba? So, ganyan yung hugis ng Suprema. Parang kamatis. Di ba may mga kamatis din na parang ganyan yung hugis, no? So, ayan. So, ito guys ay nabuo na. 6 nito ah. 2 pa lang itong na-check natin. Ano na kaya update din sa iba? Ay, namatay yung nandito. Naluo. Eh, pero meron pumalit. Ayan oh. So, merong buo dito. So, ayan oh. Oh. Ang gaganda na. Malaki na. So, 3. Ito yung isa. 4. Dun sa 6. 6 kasi ito guys. Dun sa 6 ay 2 yung hindi tumuloy. Hindi nabuo yung 2. So, 4 lang yung buo. Sayang yun. Sayang yung 2. So, ayan. So, sana buhay pa to hanggang sa mamulaklak yung sunod natin, no? Kasi suprema naman siya eh. Kasi sa pagpapaasawa ng kalabasa guys, halimbawa suprema yung puno niya, yung naitanim natin, wala tayong magamit na ibang bulaklak. Tapos may magamit tayong ibang bulaklak, no? Ibang variety naman na bulaklak. So magkakaroon siya ng mutation, nag-mutate siya. So yung mix ng dalawang variety, lumalabas siya sa bunga. Kapag suprema, hindi mo siya makikita na yung ganyang hugis ng suprema, no? Ang makikita mo ay ibang hugis, ibang variety. Kasi nga, ibang variety yung ginagamit natin sa pagpapaasawa. Kung baga sa mga bees naman, kung bees ang nagpapaasawa, ang nagpabuo nun, ibang klaseng pollens, ibang variety ng pollens yung nagamit nila sa dun sa female na bulaklak ng kalabasa para siya ay mabuo. So dapat ay kung suprema lang talaga para hindi siya mahaluan ng ibang hugis, ng ibang kulay, ng ibang variety ng kalabasa. So ito ay suprema naman. Kita naman na natin yung kanyang bunga, yung output niya. So ito yung gagamitin natin. Sana buhay pa to hanggang sa mamulaklak itong itatanim natin ngayon. Let's go, magbubutas tayo. Sayang kasi yung area guys, since malinis, no? Maganda to kung pagkapangan ng kalabasa. At tested naman na maganda yung outcome kapag tinaniman ng kalabasa. Kaya dun sa naitanim natin, no? So naipakita ko sa inyo. Maganda naman yung tubo niya. Wala pang abono yon, no? Maganda yung tubo. At saka dito kasi malapit yung igiban, malapit yung sapa dito. So kung kakailanganin man natin na magdilig, no? So may pandilig tayo. September na ngayon, October, November, December, January, February, March, summer, no? Kasagsagan ng summer bunga ito. So kung kakailanganin natin ng pandilig, so may mapagkukunan tayo, malapit yung igiban natin dito. So ito siya, no? Suprema F1, ganyan. So sa planting nakalagay dito, no? Sa planting nakalagay dito, oh, all year round pwede kang magtanim, no? So ayan. Tapos ang harvesting naman, ang harvesting is May, June, July, at kabuuan na 95 days, no? So kung maitatanim natin to ngayon, September, October, November, December, January, so sasakto tayo, no? So makukuha natin yung ano ng market kasi papasok tayo ng summer season, no? Pataginit. So tingnan natin to. Susubukan natin.
Kasi in 35 days, mula sa pagtatanim, in 35 days, namumulaklak na siya. So, yung first batch kasi ng pamumulaklak nito, hindi naman siya agad-agad na bubuo kasi mahirap pa nga maghanap ng mga lalaki ng male flowers, no? So, kaya nga sabi ko kanina, sana umabot pa itong unang 4 na puno natin dun sa pamumulaklak nito para yung mga bulaklak na lalaki nito magagamit natin sa pagpapaasawa pagdating tong na mamulaklak kapag may mga female flowers na, kapag may mga buko na, no? So ayan. So 30 pieces daw to. Ayan, 30 pieces na yan. Ayan siya guys, so coated siya ng kulay dilaw. So tatanim na natin. So ang gagawin ko guys is 3 seeds per spot dito sa butas na to, no? So ito ang itatanim natin, tatlong piraso. So ito, no? Huwag naman yung masyadong malalim yung pagkatanim. Tutubo naman din yan. Since 30 pieces to. So, sakto na 3 spots na ganito, 3 bilog ay matatamnan natin. Ayan. Tapos, maya, bago tayo umuwi, didiligan natin siya. No? So, yan. Tapos ang distance nito guys, ito 'di ba? Nagmula tayo dito, yung dun sa kabila, yung sa pataas na distansya. Dapat daw ay 1.5 meter. 1.5 meter, pero dito sa atin gagawin natin mga 2 meters, no? So yung mga dalawang haba na ganito, dalawang sukat ng ganito itong barita natin, susukatan natin doon. Tapos 3 meters yung distance naman pa kabila, yung sa kabila naman, no? Yung sa pa horizontal. So yan na guys, no? Tanim na natin lahat. Ito, so from dito dun sa taas ay 2 metro na yung ginawa ko distansya mula dito papunta doon. Tapos dito naman sa kabila, mula dito papunta doon, yun, yung isang spot na yon ay 3 meters, no? Sobra 3 metro. Tapos pag ganun, diretso yan. So 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung nandun sa taas, 1, 2, 3, 4, 5 din. So bali 10. Since 30 seeds lang naman itong nasa isang pack natin. So titingnan muna natin, o obserbahan muna natin kung magiging maganda yung tubo niya, no? So trial and error lang muna to kasi ang kalaban natin dito ay manok. Ang dami kasing manok ni tatay dito. Baka kako kapag umusbong na siya at makita yung mga seeds na umutlaw, tukain ng tukain. At baka masira at kaykayin lang ng kaykayin, no? So obserbahan muna natin kung hindi mangyari yung ganon. So itutuloy natin. Malawak pa to guys. Baka punuin ko ng kalabasa itong ilalim na to. So obserbahan natin at kapag nakita natin yung output, papakita ko sa inyo, bibigyan ko din kayo ng update hanggang ito sa mamulaklak, mamunga at hanggang sa makapag-harvest tayo, no? Bibigyan ko kayo ng update, basta antabay lang kayo, no? So makikita nyo at kung ano yung magiging kahinat na natin pagdating sa harvesting season. So yun lang muna, and thank you for watching. See you on our future vlogs. Bye!